Gosh, ano ba naman to, Lawrence? Wala pa rin kayong pag-asenso sa buhay? Bakit kasi hindi mo pa tinatanggap ang alok ng uncle nating nasa Canada? Eh di sana mayaman ka na rin. Pasensya ka na ate ha. Alam mo namang nagawa ako magbulakbul dati kaya hindi ako nakapagtapos. Salamat na rin sa tulong ni uncle kaya nakapasok ako sa talyer ng kaibigan niya sa bayan. Ito nga pala magiging kwarto mo. Pasensya ka na rin kung maliit lang yan ha. Ano kasi, para sana ito sa magiging anak namin ni Maylin eh. Sigurado ka bang malinis na ang silid na ito? Alam mong masela ng balat ko, Lawrence. Sa kapakiramdam ko, hindi ako magtatagal sa init at sikip ng silid na to. Wala man lang ba kayong electric fan? Alam mong sanay akong may aircon eh. Meron naman ate. Teka, kukunin ko lang sa sala. Bagong paayos namin yun at tsak malakas ang ibubuga ng hangin. Maiwan na muna kita ha. Wait, anong sinabi mo? Hindi na nag-atubili pang umalis muna si Lawrence. Hinayaan nito ang ate niya. Pinakiusapan din ito si Maylin na i-entertain ng kapatid nito habang inihahanda nito ang kailangan ni Laura. Nang harapin naman ni Maylin ang hipag, hindi niya napigilan ng mautal nang mapansing hindi mailarawan ang mukha nito. Ano nga palang gusto mong inumin, ate? Ipagtitimpla kita ng juice o kape? No need, baka hindi ko lang masikmurang ipapainom mo sa akin. Ang mabuti pa, tulungan mo na lang akong ayusin tong dala ko. Sure ba kayong wala mga dagan nakakapasok sa bahay nyo? Dahil kapag may isa sa gamit kong nasira, alam ko namang hindi nyo yung kayang bayaran. Di bali na, hindi rin naman ako magtatagal dito. Wala naman pong dagang nakakapasok dito. Malinis naman po ako sa paligid at sa bahay. Sige, ako na magliligpit ng mga bagahe nyo. Basta siguraduhin mo lang na maayos ang pagkakalagay mo, ha? Nako, pati ba naman cabinet hindi kayo makabili? Alam mo, hindi ako gumagamit o bumibili ng mga plastic na lalagyan. Siguraduhin mo lang na hindi mahahalong amoy ng plastic sa mga damit ko, ha? Opo, malinis at mabango na po yan, ate. Talaga lang, ha? Ate, ito na ang outlet at electric fan. Wala kasing saksakan sa loob kaya hinanap ko pa to. Paandarin ko na nang mahanginan ka. Ay, ano ba yan, Lawrence? Bakit ang ingay ng tunog? Saka, mas malakas pa yung hangin ng mini portable fan ko eh. Pambihira naman oh. Bakit hindi ka nalang bumili ng bago? Pasensya na ate ha. May pinag-iipunan kasi kami. Yung electric fan na lang sa loob ng kwarto natin ang ipagamit mo kay ate, Renz. Ay oo nga, mabuti pa nga Len. Nung una, pareho na lang pinagpapasensyahan ng mag-asawa si Laura sa dami ng napapansin at reklamo nito. Na kaya ganito ang hipag ni Maylin dahil naninibago lamang ito at sanay sa luho. Sosyalin dahil nga nagawang tumira sa ibang bansa. Ngunit hindi niya inaasahan na doon siya lalong mamalitin ni Laura kapag wala sa tabi niya si Lawrence. Ate, handa na po ang pagkain. Kumain na tayo. Nauna nang umalis si Lawrence dahil kailangan na siya sa talyer eh. At ano naman kaya ang pagkain inihanda mo? Sigurado ka bang masarap yan? Aba, oo naman po. Paborito nga ni Lawrence eh. Lalo na kapag may espesyal na sausawan. Ano yung naamoy ko? Bakit ganyan ang amoy? Amoy malansat. Teka, tuyong isda. Teka, dried fish lang ang pakakain mo sa akin? Kung hindi mo gusto yung daing, may itlog at fried rice naman po. Ano palang gusto mong timplahin ko para pamari sa almusal mo, ate? Ay, huwag ka na mag-abala pa. O order na lang ako't magpapadeliver. Baka sumakit pang tiyang ko yan sa niluto mo. Pero bagong luto po mga ito. Bagong saing din ang kanin bago ko sinangag. Hindi ka ba makaintindi, Maylin? Palibasa kasi wala kang ibang kayang gawin kundi ang umasa lang sa kapatid ko. Wala pa naman kayong anak. Bakit hindi mo magawang magtrabaho nang pareho kayo makapag-ipon ng asawa mo? Hindi yung umaasa ka lang din sa kakarampot na kita ni Lawrence. Ay nako, ewan ko nga ba sa isang yun kung ano nakita sa'yo? Mahirap na nga, wala pang narating sa buhay. Grabe naman po kayo kung makapagsalita, ate. Hindi ko naman po ginustong tumambay lang lagi sa bahay. Saka para matulungan si Lawrence sa gastusin, tumatanggap naman ako ng mga gustong magpatahi. Isa pa, si Lawrence mismo ang ayaw na magtrabaho ko dahil nga maselan din ang kalagayan ko. Hay nako, ang sabihin mo, tamad ka lang talaga.
Kung hindi dahil kay Lawrence, hindi naman ako tutungtong sa pamamahay niyong to eh. Tingnan mo nga oh, parang isang ihip lang na malakas na hangin magigiba na. Nag-iipon din naman kami para sa pinapangarap naming pagpapatayo ng malaking bahay. Eh kung may pangarap naman pala kayo, bakit tinayaan mo lang si Lawrence na maging mekaniko? Noon pa namin siya kinukumbinsi na sumunod na sa Canada. Matigas lang talaga ang ulo ng isang yon. Higit sa lahat, dahil din siguro sa'yo kaya lalo kayo naghihirap. Nagsusumikap naman kami ate. Saka nagawa ko rin naman pong pilitin si Lawrence sa alok ng uncle nyo. Siya lang talaga tong mapilit na wag nang tumuloy. Ang sabihin mo, ayaw mo lang ding malayo sa'yo ang kapatid ko. Marami pang sinabing masasakit na salita si Laura. Na kesyo ganito at ganon. Pilit lamang nagbingi-bingihan si Maylin upang hindi na mapatulan ng hipag. Hindi nga ito kumain ng niluto niya at umorder na lamang mula sa pinakamalapit na restaurant sa lugar nila. Kahit papano, nakaramdam din siya ng hiya at lungkot na rin mula nang maisaalang-alang niya ang mga sinabi ng hipag. Na kung hindi dahil sa kanya, baka nga nagkaroon na rin ng marangyang buhay si Lawrence. Malayo sa pagiging mekaniko lamang nito sa isang talyer sa bayan nila sa San Martin. Kung hindi kasi siya nagawang ipaglaban ni Lawrence, hinding-hindi niya rin ito magiging asawa. Lalo na't ayaw sa kanya ng pamilya ng lalaki. Ate, baka naman pwede mo akong pairamin ng pera dyan. Kailangan ko lang kasi talaga eh. Nagkasakit kasi ang bunso ko at kailangan ng para sa gamutan niya. Naku, Rigor, siguraduhin mo lang na para talaga sa anak mo ang hihiramin mo ha. Baka naman kasi sa bisyo mo lang yan mapunta. Naku, si Ate Maylin talaga oh. Para maniwala ka, pwede mo namang dalawin ang pamangkin mo sa bahay. Miss ka na rin ng kakulitan nun eh. Siya nga pala ate, mukhang may bisita kayo ah. Teka, yan baka mo yung kapatid ni Kuya Lawrence na balikbayan? Baka naman. Ikaw, Rigor, tigilan mo nga ako. Saka naman tinutukoy mo. Hinaan mo nga lang din yung boses mo. Maistorbo mo pa si Ate Laura. Ano ba yan? Ba't ang ingay? Nasa palengke ba tayo? At ano yung naririnig ko nangihiram ng pera ang lalaking to? Kaano-ano mo ba siya, Maylin? Pinsan ko po siya, ate. Nagkasakit daw kasi ang anak niya. O, ano naman kung nagkasakit? Bakit hindi siya magbanat ng buto? Kaya laki-laki ng pangangatawan, tapos manghihiram lang ng pera sa inyo? Sure naman bang babayaran niya yan? Naku, Maylin ha, baka naman puro sa pamilya mo lang ginagasta ang ipon ni Lawrence ha? Hindi naman po ganun yun ate. Saka kung magpahiraman ako, galing naman po yun sa pananahi ko o pinag-ipunan. Siguraduhin mo lang talaga. Kung hindi, makakarating ito kay Lawrence. Sasabihin kong isa ka palang gastador, na lahat ng kinikita niya ginagastos mo lang para sa pangangailangan ng pamilya mo. Aba, grabe naman pala tong kapatid ni Kuya Lawrence ate. Mukha nga sosyalin. Basura naman palang bunganga. Rigor, tumahimik ka na lang. Anong sinabi mo? Basura? Sino kaya sa atin ang hampas lupa dito at makapalamuka? Kaya laki-laki mong tao, umaasa ka pa sa babaeng to? Wow! May patago lang? Ba't pigilan mo ako ate ha? Mapapatulang ko talaga ang babae yan. Naku, magunos dili ka muna, Rigor. Huwag mo nang patulan si Ate Laura. Hayaan mo, pupunta na lang ako sa inyo mamaya. Umuwi ka na lang muna. Pero ate, hayaan mo na lang bang pagsalitaan kanya ng ganyan? Bago pa lalong magkagulo, hinatak na ni Maylin ang pinsan palabas ng bahay. Pabulong niya itong pinaalalahanan. Kumuha siya ng 500 nakasipit sa kanyang bulsa at palihim na ibinigay sa pinsan. Nangako ritong bibisitahin ang pamangkin niya. Ayaw niyang pati ito ay madamay sa pangaalipusta ng hipag, lalo na't wala ng mga panahong yon ang kanyang asawa. Nang muli siyang pumasok, ang sama naman ang tingin sa kanya ng hipag, na kung nakamamatay lamang ang tingin, baka pinaglalamayan na siya. Napabuntong hininga na lang si Maylin at pinigil ang sariling mangunsumi. Binaliwala ang mga paratang at panguhusga ni Laura. Olen, bakit parang ang lungkot-lungkot mo yata ngayon? May problema ba? Nasaan nga pala si ate? Ayun, sinundo ng kaibigan niya na nakilala niya lang daw sa internet. Hindi na rin daw siya kakain pa rito. Sa hotel na lang din daw muna siya tutuloy. Ha? Nakilala niya lang sa internet tapos nagtiwala na siya agad na sumama?
Pambira naman si ate oh. Paano kung lukuhin yun at pagsamantalahan? Sa tingin ko hindi naman siguro. Ipinagmamalaki niya nga yung tao eh. Nakakotse kasi at halatang mayaman. Oh, bakit malungkot ka? May gusto lang ako itanong, Renz. Ganun na ba talaga ang ate mo? Huwag mo sanang mamasamain ha. Pero kasi, ang sakit niya nang magsalita eh. Pasensya ka na rin, Len ha. Sana habaan mo pa ang pangunawa mo kay ate. Ganun lang talaga yun mula nang mamatay ang mapapangasawa niya sana. Kaya nga kahit malapit nang mawala sa kalendaryo, hindi pa rin nakakahanap ng boyfriend. Ganun ba? Pero kasi parang sumusobra na rin siya. Hayaan mo't kakausapin ko siya. Ngayong tayo lang dalawa ngayon, baka naman pwede nating ulit itry. Ha? Subukan ng alin? Alam mo na yun. Naku, ikaw talaga kahit kailan ko. Ang mabuti pa tulungan mo na lang muna ako sa pagliligpit dito. May tatayin pa ako mamaya eh. Hindi na nagawa pang ipaalam ni Maylin sa asawa ang ginawa ng ate nito nang magkaharapan sila kasama ng kanyang pinsan. Ayaw niyang madamay pa ito. Inamin niya lamang kay Lawrence ang paghiram ni Rigor para sa gamot ng anak nitong may sakit. Kesa naman makarinig pa siya ng negatibo rito tungkol sa ginawa niya. Napatunayan niyang magkaiba sila ng pag-uugali ng kapatid nito. Dahil napakabait ni Lawrence, lalo na sa mga bata kaya nagbigay din ito ng para sa gatas at pagkain ng bunsong anak ng pinsan niyang si Rigor. Ate, maraming salamat sa binigay niyo ni Kuya. Naku, malaking bagay talaga yun. Dahil may maiiwan akong allowance sa mag-ina ko. Bakit? May pupuntahan ka bang malayo? Parang hindi ka yata mapakali. May good news nga pala ako, ate. Natanggap na ako bilang bouncer sa club eh. Malaki raw ang pasahod dun. Kaya makakatulong na rin ako at makakapagbayad sa'yo. Ano ka mo? Bouncer sa club? Aba, ibang klase pala tong pinsan mo, Maylin. Baka naman hindi lang pagiging alagwardya ang trabaho niya ron, kundi pagbebenta rin ng aliw sa mga matrona at baklang customer. Hindi ka ba nahihiya na mula sa maruming bagay nagmula ang ipapakain mo sa mag-ina mo? Ate, tama na po. Hindi naman po masamang... Huwag ka nga munang sumabat dyan. At parang narinig ko rin na binigyan ka kamo ni Lawrence ng panggastos. Aba, anong akala mo sa kapatid ko? ATM machine? Sumusobra na talaga tong hipag mo, ate ah. Hindi ko na matagalan ang kabastusan at pangalipusta niya. Rigor, sandali. Huwag mo nang patulan pa si Ate Laura. Rigor! Ay, anong gagawin mo? Sasaktan mo ako? Hindi ba totoo naman ang sinasabi ko? Sige, subukan mo lumapit. Pareho kayong malalagot kay Lawrence. Bago pa magkasakitan sina Rigor at Laura, dumating na si Lawrence na nag-half day lamang sa trabaho. Mabilis nitong pinigilan si Rigor. Pinakiusapan naman ni Maylin ang pinsan na umuwi na lamang. Humingi rin ng tawad si Lawrence dahil sa inasal ng kapatid. Malayo pa lang kasi, rinig na nito ang maanghang na boses ng ate nito. Ngunit ang dalawang magkapatid naman ang nagkasagutan sa huli. Walang nagawa si Maylin kundi ang awatin ng dalawa. Umalis naman si Laura at nakituloy na lamang sa bahay ng kaibigan nito upang magpalamig muna. Subalit matapos ang nangyari, hindi na napigilan pa ni Maylin ang magdamdam. Lalo na nang halos magbitaw pa ng isang sumpa ang ate ni Lawrence tungkol sa pagsasama nilang mag-asawa. Nang gabing yun, hindi na napigilan pa ni Maylin ang maglabas ng sama ng loob sa asawa. Renz, hindi ko na talaga alam kung ano pang pakikasama ang kailangan kong gawin sa Ate Laura mo. Sobra naman kasi ang mga sinabi niya. Dahil maging ang pinsan ko nagawa niyang idamay at malitin. Wala sanang problema kung ako lang ang pinaparinggan niya eh. Pasensya ka na talaga, Len ha. Hayaan mo, hindi rin naman magtatagal dito si ate. May mangyayaring pagtitipon kasama ng mga kamag-anak namin. Kaya lang naman siya umuwi para na rin sa reunion na yun. May papakilala na rin kita sa mga tiyahin ko. Lalo na sa tiya naming siyang nagpalaki sa amin mula nang mamatay si nanay at iwan kami ni tatay. Ayos lang ba na isama mo ko, Renz? Hindi ba nakakahiya? Paano kung katulad din pala sila ng ate mo? Alam mo na,
Wala naman ako may pagmamalaki eh. Hindi ako katulad ng ate mong maporma at metikulosa. Naku, nagawa mo pa talagang maliitin ang sarili mo. Kaya nga kita minahalin eh, dahil sa pagiging simple mo. Hindi naman natin kailangan magmukhang magarbo eh, dahil mga kamag-anak lang din naman namin ang makakaharap mo. Sana nga lang, Renz, walang magiging problema. Nang dumating ang araw ng pagtitipon o reunion na magkapatid, hindi pa man nakakalabas ng bahay si Maylin para hintayin ang asawa nang pigilan siya ni Laura. Nauna nang umalis si Lawrence para umarkila ng sasakyang gagamitin nila. Ayon na rin sa request ni Laura. Ngunit hindi inaasahan ni Maylin ang muling sasabihin sa kanya ng hipag. Maylin, seriously? Iyan ang susuotin mo sa party? Ate, ito lang po ang meron ako na medyo pamporma lang dating eh. Maganda naman, di ba? Anong maganda dyan? Mukha nga basahan oh. Ang gusot pa. Hindi ka ba nahihiya? Ni pagme-makeup hindi mo man lang magawa. Ano ba talaga nagustuhan sa'yo ng kapatid ko? Hindi mo naman kaya mag-ayos ng sarili. Hindi ka ba natatakot na baka ipagpalit ka niya balang araw? Tignan mo nga yung sarili mo sa salamin. You look cheap like your clothes. Gosh, nakakayang tumabi sa'yo. Grabe naman kayo makapagsalita, ate. Hindi porket may narating lang kayo sa buhay, iinsultuhin at mamaliitin nyo lang ang tulad ko. Hindi ko lang naman po kasi nailigan ng pag-aayos dahil alam kong gastos lang naman yun eh. Nagustuhan ako ni Lawrence dahil tapat din ang hangarin ko sa kanya. Alam ng kapatid nyo na hindi ako maluhong babae. Na kahit gusto niya akong bilan ng pampaganda o material na bagay, tinatanggihan ko mismo. Gaya nga ng sinabi namin nung una, nag-iipon po kami ni Lawrence para sa kinabukasan ng binuo naming pamilya. Dami mo pang satsat. Kunwari nag-iipon pero binibigay mo lang naman sa mga kamag-anak mo. Nasa inyo na ate kung ano man ang gusto nyong isipin at paniwalaan. Pero sana lang po labas na si Lawrence sa kung ano man ang ikinagagalit nyo sa akin. Aba, may pinagmamalaki ka na ba? Hoy, bumalik ka rito! Hindi pa ako tapos makipag-usap sa'yo, ingrata ka! Kainis! Humanda ka talaga mamayang babae ka. Makikita mo! Hindi na lamang ito pinansin pa ni Maylin. Sinabi niya kay Lawrence na biglang sumama ang kanyang pakiramdam kaya hindi na siya makakasama pa. Nag-alala naman ito kaya nakiusap din ito kay Laura na hindi na rin sasama. Nagtawag na lamang ito ng magsisilbi nitong driver. Ngunit mukhang tuluyang sumabog ang hipag ni Maylin. Nagawa na rin kasi nitong pagtaasan ng boses si Lawrence. Bagaman dahil sa laki ng pagmamahal ni Lawrence kay Maylin, mas pinili nito ang kapakanan niya. Nagdadabog namang umalis ng mag-isa si Laura ng araw na yun. Ngunit nang bumalik ito kinabukasan, kasama na nito ang mga tiyahin nila at ilang pinsan. Naroroon daw ang mga ito para kumbinsihin si Lawrence na mag-abroad kasama ang ilan sa mga pinsan nito. Higit sa lahat, naroon ang mga ito para tulungan si Laura na maltratuhin si Maylin. Pwe, ano ba naman tong tinimpla mong kape, Maylin? Mapait na nga, sobrang inig pa. Pinapaso mo ba ako, ha? Naku, pasensya na ate. Ipagtitimpla na lang ulit kita. Saka siniguro ko naman po na hindi na siya ganun kainit. Ngunit nagawa pa yung gatungan ng isa sa mga pinsan nito. Hanggang sa tinabig ni Laura ang tasa ng kape na akmang kukunin sana ni Maylin. Natapon tuloy yon at ikinapaso naman niya. Nang mapaatras si Maylin, natisod pa siya sa paa ng lalaking pinsan nila Laura na mukhang sinadya naman ito ang pagharang nun. Nang matumba siya, kaysa tulungan ay nagawa pa siyang pagtawanan ng mga ito. Nagkataon namang umalis si Lawrence na mga oras na yun. Nang may tumawag mula sa labas ng bahay, saka lamang tumahimik at nawala ng kibo ang mga panauhin nila Maylin. Pinagbantaan naman siya ni Laura na wag magsusumbong kung ayaw raw niyang lalo siyang masamain. Oh, napaano ka anak? Bakit hindi maipinta ang mukha mo? Wala ho ito manang Flor. Nadulas lang po kasi ako nang hindi ko napansin basa pala ang sahig. Ganun ba? Nasa na nga pala ang asawa mo.
Magpapatulong lang sana ang mister ko sa pag-aayos ng nasira niyang habal-habal. Dahil alam ko namang mekaniko sa talyer ang asawa mo kaya dito na ako tumuloy. May pinuntahan lang po. Baka nandito na rin yun maya-maya lang. O sige, hihintay na lang namin siya. Teka, paano naman yung kamay mo? Abay, namumula yan na. Napaso ba yan, nak? Nako, bakit hindi ka kasi nag-iingat? Ayos lang ho ako, Manang. Wala ho ito. Malayo naman yung sa bituka eh. Gagamutin ko na lang ito mamaya. Sigurado ka ba? Ay ako'y nagmamalasakit lamang. Napapansin ko nga na mula nang makituloy sa inyo yung kapatid ng asawa mo, lagi kong naririnig na may kabangayan ka. Sabihin mo, nak, inaaway at pinagmamalupit ang kaba ng pamilya ng asawa mo. Ay naku, wala ho yun, Manang. Maliit na bagay lang. Pasensya na rin kung nakakaabala kami minsan. Alam mo, nak, parang anak na rin ang turing ko sa iyo mula nang tumira kayo rito. Nakapalagayang kaagad kita ng loob eh. Kaya maaari ka namang magtapat o magsabi sa akin ng problema mo. Kung kailangan mo ng tulong, huwag kang maihiyang magsabi, ha? Oo, Manang Flor. Maraming salamat po talaga. Nang bumalik si Lawrence, sinikap na iniwasan niyang mahalata nito ang paso niya sa mga kamay. Kahit masakit pa rin ang balakang niya matapos niyang matumba at sumalampak sa sahig, ininda niya na lang yun nang hindi ipinapahalata sa asawa. Bago umalis sa mga kamag-anak ni Lawrence, marami pa silang sinabi rito na halos magpakulunan ng dugo ni Maylin sa kinikimkim na galit at sama ng loob. Nagawa pa kasi itong ireto sa kaibigan ng pinsan nila ng kanilang tiyahin ng harap-harapan habang naroon si Maylin at nakikinig. Kinagabihan, hindi na nakatiis pa si Maylin. Palihim niyang kinuha ang nakatagong kahon na mula pa sa kanyang lola. Kahit ayaw niya, para lang maturuan ng leksyon ng kapatid ng asawa, gagawin niya ang ipinagbabawal. Kahit pagkakulong pa ang maging kapalit nun at pagyakap niya sa kadiliman. Hindi! Wag! Wag! Nabulahaw sila ng madaling araw na yun dahil sa palahaw at sigaw ni Laura. Dali-dali itong pinuntahan ni Lawrence habang si Maylin naman tinatamad na sumunod dito. Hindi niya akalaing agad natatalab ang isinigawa niyang orasyon ng gabing yun na lingid sa kaalaman ng asawa. Sa nagsisilbi nilang storage isinagawa ang unang ritual kung kaya't walang may nakapansin sa kanya. Simula pa lamang yun ang paghihiganti niya. Sinisiguro niyang matututunan din ng kanyang hipag kung paano rumispeto at magpakumbaba. Ate, ayos ka lang ba? Ano nangyayari sa'yo? Ang putla-putla mo ah. Teka, binabangungot ka ba? Pinagpapawisan ka pa. Lawrence, hindi ko alam kung ano nangyari. Pero kanina kasi, hindi ko maigalaw ang katawan ko. Pero ramdam kong parang may umihila sa akin mula sa dilim. Bakit kasi pinapatay mo ang ilaw sa loob ng kwarto? Malamang binangungot ka lang. Anong binangungot? Hindi ka ba naniniwala? May nakita akong anino. Gusto niya akong kunin. Nakakatakot ang anyo niya. Alam ni Maylin na hindi lamang isang simpleng bangungot ang naranasan ni Laura. Dahil sa pamamagitan ng ilang hibla ng buhok nito, matagumpay niyang naisakatuparan ng unang parusa para sa hipag. Kinaumagahan, nagkasakit din ng malubha si Laura. Halos hindi ito makagalaw sa kinahihigaan. Panay rin ang pag-ungol nito na animoy sinasapian. Kapansin-pansin din sa balat nito ang unti-unting pamumula nun na para bang nasa isang pugon siya nakakulong at unti-unting iniihaw ng buhay. Malala na to. Kailangan na natin tumawag na ambulansya para madala sa ospital si ate. Sigurado ka ba? Malay natin, simpleng trangkaso lang naman pala naging karamdaman niya. Hindi ba't nag-swimming din sila nung reunion nila? Baka isa yun sa naging rason kung bakit bigla na lang siyang nagkasakit. Sana nga, Len. Sana nga ganun lang ang nangyari.
Nang magdesisyon silang samahan si Laura para magpa-check up sa doktor, bigla na lamang itong nagwala na animoy may sapi nga talaga. Halos mahirapan si Lawrence sa pagpigil at pagpapakalma sa atin ito. Kahit si Maylin, hindi rin naiwasang mataranta. Mukhang napasobra kasi ang ginawa niya ng gabing yun. Ang sakit, Lawrence! Ang sakit-sakit! Para akong sinusunog sa loob! Ano itong nangyayari sa akin? Bakit ganito ang nararamdaman ko? Dali mo na ako sa ospital, hindi ko na kaya pa! Ate, ano yung sinuka mo? Bakit parang may kasamang mga buhok? Anong sabi mo? Ngunit lalo lamang itong inubo at sumuka na parang pati ang bituka nito ay iluluwa na rin. Doon na sila nagkagulo. Tumulong na rin ang asawa ni Manang Flor nang humingi ng saklolo si Lawrence. Hindi na sila nagtawag pa ng ambulansya. Agad nilang isinakay si Laura sa habal-habal na gamit ng asawa ni Manang Flor. Kahit na tumanggi pa ito dahil sa kaartehan nito. Nagpaiwan naman si Maylin at nagsabing susunod na lamang dalang ilang pamalit at gamit na kailangan ni Laura. Ang hindi nila alam, muling nagtungo sa storage room si Maylin. Sandali niyang inalis sa pagkakababad sa mainit na tubig ang maliit na manyika na may nakatusok na hibla ng buhok ni Laura. Inalis niya rin ang ilang buhok na nakatusok sa sikmura ng manyika. Siguro naman kakalma na ang isang yon. Wala ring mahanap na problema ang mga doktor na titingin sa kanya dahil wala naman talaga siyang sakit. Sana lang magawa niya ng magtanda dahil kung hindi siya magbabago, mas malala pa rin ang mararanasan niya. Nang magtungo si Maylin sa ospital kung saan na-admit ang hipag, nagawa pa siyang bulyawan nito na animo hindi nakaranas ng paghihirap ng mga nakaraang gabi. Yun ay dahil sa mali ang kanyang nadalang damit nito na hindi niya sinasadyang magusot pa. Muling nagtimpi si Maylin at pilit nang umiti sa harapan nito at malumanay pa rin na nakipag-usap. Nagawa rin naman itong pagsabihan ni Lawrence kaya natahimik din ito sa huli. Nang lumabas ang findings ng doktor, wala naman daw problema kay Laura. Kahit may pagtataka, lalo na't parang nagdahilan o dumaan lamang ang kakaibang sakit nito, wala silang ibang pagpipilian kundi ang umuwi na lamang. Lalo na't ayaw namang magpa-admit ng matagal ni Laura sa isang pampublikong ospital lang. Gutom ka na ba, ate? Hayaan mo't magpapaluto ako kay Maylin ng paborito mo. O-order na lang ako at magpapadeliver ng pagkain. Kaya wag mo nang abalahin pang asawa mo na magluto. Dahil hindi ko rin naman yan kakainin. Baka lalo lang sumama ang pakiramdam ko sa ihahain niya. Ate naman, utang na loob. Ganito na nga sitwasyon mo, ganyan ka pa rin makitungo sa asawa ko. May nagawa bang mali si Maylin para magkaganyan ka? Ang alam ko lang, puro kabutihan at pagpapasensya ang ginawa niya para mapakisamahan ka lang na maayos. Hanggang ngayon ba hindi mo pa rin matanggap na asawa ko na siya? Wala akong pakialam. Bukas na bukas din aalis na ako sa pamamahay niyo. Kung talagang nag-aalala ka para sa kalagayan at kapakanan ko, sasamahan mo ako bukas matapos ko magpa-check up sa isang private doctor, Lawrence. Dahil kung hindi, kalimutan mo nang may kapatid ka. Saan ka naman pupunta? Akala ko ba may 1 linggo ka pang mananatili rito? Sa tingin mo makakatagal pa ako dito? Dahil alam ko namang mas papaniga mo ang babaeng yun ano man ang mangyari. Isa lang ang kailangan ko, Lawrence. Bago ako bumalik sa Amerika, gusto ko lang magbanding tayo katulad ng dati. Masama bang hilingin ko yun? Ate! Habang nag-uusap ang magkapatid, palihim namang nakikinig si Maylin. Halos bumao na mga kuko niya sa kanyang palad sa pagpipigil ng emosyon. Hindi niya akalaing sa simpleng pakiusap ng ate ni Lawrence, mapapapayag nito ang asawa niyang sumama rito nang sila lang nang hindi siya kasama. Doon niya rin lalong napagtanto na kahit kailan ay hinding-hindi magiging pamilya ang turing sa kanya ng hipag.
Hindi lamang ito matapobre, napakasama rin ang ugali nito at makasarili. Kaya doon na nagdesisyon si Maylin na muling parusahan si Laura. Lawrence, ang tiyan ko, ang sakit. Hindi ko na kaya pa, sobrang sakit. Parang inahalukay ang loob. Ate, ano nangyayari? Naku po, Maylin, bilis, tawagin mo ang asawa ni Manang Flor. Kailangan natin madala muli si ate sa ospital. Inimatay na siya. Masama rin ang pakiramdam ko, Renz. Ikaw na muna ang bahala sa ate mo. Matamlay na tinalikuran ni Maylin ang asawa at hindi pinansin ang pakiusap nito. Kaysa ang tulungan nito sa pag-asikaso sa kapatid nito, muli siyang bumalik sa loob ng silid nilang mag-asawa at nagtalokbong ng kumot. Kahit anong pagtawag ang gawin ni Lawrence, nagbingi-bingihan siya. Dahil alam niyang sa pagkakataong yon, mas pipiliin itong unahin ng kapatid kaysa sa kanya. Palihim siyang umiti sa ilalim ng kumot. Pagkuway kusa na lang yumugyog ang kanyang mga balikat sa tahimik niyang pag-iyak. Lalo na nang tuluyang umalis ang dalawa sa tulong ng mag-asawang kapitbahay nila. Alam kong mas mahalaga pa rin ang kapatid mo kaysa sa akin, Lawrence. Lubusin mo na ang pagkakataong kasama mo pa rin ang magaling mong ate. Tao po. Maylin anak, narito ka ba? Si Manang Flor, bakit siya narito? Hinarap naman ni Maylin ang ginang matapos niyang ayusin ang sarili. Subalit hinarap pa rin niya ito na matamlay ang anyo na animoy tunay ngang may karamdaman din siya. Ayon pa rito, tumugon daw sa ginang ang kanyang asawa na asikasuhin muna siya habang wala ito. Nang malaman naman daw ni Manang Flor na hindi rin mabuti ang kanyang kalagayan, hindi ito nagdalawang isip na puntahan siya agad. Kahit pa kasalukuyan itong binabantayan ng sariling apo. Nabagbag ang damdamin ni Maylin sa malasakit na ipinapakita ni Manang Flor. Kaya hindi na niya napigilan pang yumakap dito at maglabas ng hinaing. Umiyak siya sa mga bisig ng ginang, ngunit hindi niya inamin ang dahilan kung bakit siya nagkakaganon, na mukhang nauunawaan naman ni Manang Flor. Alam mo nak, hindi masamang isigaw o ipagsabi ang kinikimkimong problema. Ang masama, ang patuloy ang itago. Magdudulot kasi yan lalo ng matinding sakit at pagkabalisa. Bakit hindi mo kausapin ang asawa mo tungkol sa tunay mong nararamdaman? Sana nga po, ganun lang kadali, Manang. Sana nga po. Hindi na binawi pa ni Maylin ang parusang ginawa niya para lalong maghirap si Laura. At hindi niya inaasahang ipapatawag siya ng hipag sa pamamagitan ni Lawrence. Nagawa nitong magmakaawa sa kanya na tulungan ito nang malaman nitong may kilala siyang manggagamot ng kakaibang sakit na hindi kayang pagalingin ng isang doktor. Hindi ka ba naaawa sa akin, Maylin? O baka naman gustong-gusto mo na rin ito nangyayari sa akin? Masaya ka ba na naghihirap ako ngayon matapos sa mga sinabi at ginawa ko sa'yo? Ibang klase ka talaga, Ate Laura. Ikaw na nga ito may kailangan, nagawa mo pa rin maging mapagmataas. Baka hindi nyo lang alam. Kaya kayo nagkakaganyan dahil kinakarma na pala kayo dahil sa kagaspangan ng ugali nyo. Maylin naman! Tama na ang pagkampi mo sa kapatid mo, Lawrence. Napupuno rin ako kung alam mo lang. Hindi na nakatiis pa si Maylin. Matapos kasing makiusap at magmakaawa ng hipag, nagawa pa siyang pagbantaan ito sa huli. Ngunit isang gabi, habang nagsasagawa siya ng ritual para tapusin na ang buhay ni Laura, narinig niya sa kanyang isipan ang boses ng kanyang lola na nagsasabing ang kulam ay hindi sagot sa sakit ng puso dahil ang tunay na lakas ay nasa kakayahang magpatawad. Napaiyak si Maylin dahil doon. Pinili niyang ihinto ang sumpa at binura ang lahat ng epekto ng kulam kinalaunan. Kinabukasan, unti-unting gumaling si Laura at sa paggaling nito, tila nagbago ang ihip ng hangin.
Napagtanto nito marahil na mali ang kanyang naging asal at humingi rin ito ng tawad kay Maylin sa huli. May natutunan ako sa nangyari sa akin. Mukhang tama ka, Maylin. Ang tunay na kagandahan at yaman nakikita sa kung paano ka makitungo sa kapwa mo. Sorry sa lahat ng nasabi at nagawa ko. Aalis na rin naman ako at hindi mo na ako makikita pa. Ikaw na ang bahala kay Lawrence. Dahil alam kong sa huli, ikaw pa rin ang pipiliin at ipaglalaban niya. Wala pong problema. Dahil sa mga panahong yon, patutunayan ko sa inyo na karapat dapat din ako para kay Lawrence. At unti-unti na rin po kitang pinapatawad. Maraming salamat kung ganon. Bagamat mahirap, tinanggap ni Maylin ang paghingi ng tawad ng hipag. Sa huli, natutunan niya na ang tunay na tagumpay ay hindi paghihiganti, kundi ang pagpili ng kapatawaran at kapayapaan. Wakas!